Mula po dyan sa Philcoa, Diliman, Quezon City, ang daloy ng traffic. Yung dito sa bandang kanan ng inyong screen, yan po ay papunta sa Batasan. Galing po sa Quezon Memorial Circle. Habang itong sa kaliwa naman ay galing po yan ng Batasan, papunta naman po sa Quezon Avenue. So medyo maluwag pa ang daloy ng traffic. Pero pagdating ho doon sa unahan sa may UP, itong bandang kanan na video, ay matraffic na ho dyan dahil sa ongoing na construction ng MRT partner niya. Kaya nagiging 3 lanes na lang, kaya nagkakaroon ng bottleneck doon sa unahan. Yes, at sa mga oras na ito, yung nakikita natin sa ating mga screen, medyo gumagalaw pa. Pero mamaya asahan nyo bibigat ang trapiko, lalo na't papalapit pa ang rush hour. Nag-umpisa na. Tama. Opo, so ganyan talaga ang sitwasyon dyan palagi. Every day. Except on weekends. Pero gano'n na rin, halos pag Saturday and Sunday. Araw po ng Martes Bayan, ika-14 ng Enero 2025. Kapit na Pilipinas dahil arangkada na ang mga nagbabagang balita. Ako po si Erwin Tulfo. Naratsada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa regional FM radio stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman si Nina Corpus. Ito ang Arangkada Balita. State of calamity idineklara sa bayan ng Hibabad sa Eastern Samar. Labi ng Pinay na pinaslang ng kanyang mister sa Slovenia, inaasahang may uuwi sa bansa ngayong linggo. Bahagi ng Mindanao Avenue isasara hanggang 2028 dahil sa subway project. Matinding traffic, asahan. Alyansa ng Pilipinas, Japan at Amerika mas pinalakas. Gag order iniutos ng korte kaugnay ng reklamong cyber libel ni Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Pilipinas, hustisyang hiling ng ina ng Pilipinang pinatay umano ng kanyang mismong asawang Slovenian habang nagbabakasyon sa Slovenia. Inimbestigahan pa ang motibo ng krimen. Inaayos na ng Department of Foreign Affairs ang repatriation ng bangkay ng biktima. Yan ang umaarangkadang balita ni Jack Batallones. Hanggang ngayon, di pa rin makakapaniwala si Vilma Pila na wala na ang kanyang anak na si Marvil. Pinatay umano ito ng kanyang asawang Slovenian na si Mitha Kociancic habang nasa Bled, Slovenia. Wala naman siya nakwento na may problema po kasi kung makikita mo nga po sa mga post nila is ano po sobrang saya po ng pamilya nila Nandun po yung mother-in-law, nandun din po yung sister-in-law niya po. Hindi ko po lubos maisip na umabot po ng ganitong sitwasyon po. Pebrero 2024 nang magkakilala sa social media si Marvil at Kociancic. Nagkamabutihan ng dalawa hanggang sa magdesisyon silang magpakasal noong 29 ng Hulyo taong 2024. Disyembre noong nakarang taon nang magtungo si Marvil sa Slovenia para makasama ang asawa. Nagulat na lamang si Vilma nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa trahedyang sinapit ng anak. Ako po nakakausap ng doon sa Austria Embassy po. Opo. Yun nga po sila yung nag-a-assess para may uwi nga po yung labi. Pati yung DFA po, may communication din po sila sa embassy rin po ng Austria na yun nga, tulong-tulong na maiuwi nga po yung labi. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Vienna para sa repatriation ng labi ni Facturan at mabigyan ng katarungan ang nangyari sa kanya. Hinihintay pa ang resulta ng isinagawang otopsiya sa bangkay ni Facturan. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita.
Kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin via phone patch si Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migration Affairs, Eduardo De Vega. Magandang hapon po, Yusek De Vega. This is Erwin Tulfo and Nina Corpus. Live po tayo sa Umarangkadang Balita. Ano na po ang update sa kaso na yan ng pinatay na Pinay na si Marvin Facturan, Yusek? Yusek? Opo, opo. Go ahead po. Naririnig na ho namin kayo. Go ahead. Ano rin po ang update, Yusek? Kung unang sabihin namin, nireport na wala pa yung autopsy. Nandiyan na yung autopsy, kapon Opo. pa. Oho. So, mas mabilis na mapapauwi yung bangkay. Kailangan lang i-translate pa. Sabi ng ating ambassador doon, na si Evangeline Arroyo, Bernas. Oho. Kaya maaring itong linggo, mauwi na yung labi at ini-inform namin yung nanay. No? At saka, tuloy ang coordination with civilian authorities na cooperative naman kasi pati sila na-shock sa nangyari at bigo sila sa nangyari na to. Kaya wala tayong embassy doon pero may honorary consul na gumagalaw dito. So, tinitiyak po namin na hindi lang kami nakikidalamati pero pinapangakuha namin yung nanay na gagawin lahat po para makamit ang justisya at mauwi na ibang kayo sila madaling panahon. Sir, nahuli po ba yung suspect? Nasa kustodiya na ba ng mga otoridad? Nasa kustodiya. Ngayon, chinecheck nila ngayon yung paano sabihin natin, mental condition niya kasi dati raw, may mental condition siya at nag-recover lang. Kaya isa to sa iniisip lang possible motives kasi bakit pumunta doon? Tapos yung ating kababayan, isang linggo lang, pinatay na. Nag-aaway daw, sabi ng polis, ayon sa investigation na, naririnig na may away, tapos hindi ibig sabihin saksakin, patayin. So titingnan po natin no, kung ano yung final na investigation. Pero nasa kustodiya na ng otoridades, ng mga authorities. So, ang tinitignan ngayon, base sa initial report ng Slovenian police, ay away ang pinagmulan nito. At ayun na nga, napatay yung ating kababayan, Yusek? Yung dinaramdam ko, pero mukhang ganun nga. Pero titingnan natin yung huling findings sa police. Maaaring may insurance, maraming posibilidad. Pero walang kaduda-duda, yun lang ang nakapatay dahil nangyari sa lugar nila kung saan sila nagtuturista sa Bled, Slovenia. Yusek, na-mention nyo kanina na pinagsasaksak po siya. Yun po ba ang paraan ng kanyang pagkamatay? Yan po ang yun po ang pagkamatay niya at niyaramdam natin to. I mean, masakit. Opo. So, kailan po ang repatriation ng kanyang mga labi? Ang sabi ni Ambassador, susubukan na itong linggo, bago matapos ng linggo. Kung hindi, sigurado na next week. Siguro in 7 days, nandito na. Alam niyo po, hindi namin pwedeng i-apura to kasi ayaw natin magkamali. Mamayang kote, malimbang kayang mauwi. Alam niyo, nangyari na yan. So, sisiguro din natin na malinis at kumpleto yung mga papeles. At yung autopsy report. Okay. So, let's give it maybe 7 days, ganun po. Sir, panghuli na lamang, may pahabol lamang. Mayroon pa raw isang Pinay ang natagpuang patay sa Kuwait. Ano naman ho ang latest dito sa investigasyon o sa i-report na isinumiti sa inyo ng mga otoridad mula Kuwait? Wala pang update yung ating embahada dahil po tinitingnan nila ano yung motibo. Pero alam nila, meron na nasa kustodiya na yung suspect, kasama pa yung asawa ng suspect. Tinitingnan nila kung yung suspect employer lamang or naging boyfriend pa at kung ano yung update. Pero nangangako yung ating embassy at pati mga Kuwaiti authorities na makakamit ng justisya yung ating namatay na kababayan. Kasi po, kung maalala nyo, noong 2023, nangyari na yan kay Jollibee na pinatay, pero bago matapos ng taon, meron ng hatol laban sa pumatay sa kanya. Kasi nasa Kuwait po, ayaw nilang ibaban uli natin sila. Kasi gano'n tayo, ibaban natin, ibabalik. Binan natin after yung deployment, nung pinatay si Jollibee Radara, tapos nung last year, mga middle of last year, binalik natin. Kaya alam nila na kung magalit tayo at ayaw, kumiyakotiban uli natin. I am sure
that in the end, justice will prevail po. On the, yung ating embassy at saka yung lahat ng migrant workers officers doon, naging pag-ugnayan sa authority. Meron tayong abogado na working for us. Meron tayong year-round lawyer. Si Attorney Khalid Almas, kuya na bayad ng ating gobyerno. Alright. Lawyer ng embassy. Okay, Yusek Eduardo de Vega ng Foreign Affairs. Maraming salamat, sir. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon at salamat din na kasama kayo kami na tumutulong sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Salamat po, Congressman. Samantala, panaka-naka pa rin ang mga pag-ulan sa eastern seaboard ng bansa. Kabilang dyan ang Bicol Region at Eastern Visayas. Wala namang bagyo pero ang ilan sa mga lugar doon, grabe ang inabot na pinsala. Isang bayan pa sa lalawigan ng Eastern Samar ang isinailalim na sa state of calamity. Tumanggap na rin naman daw ng ayuda ang mga apektadong residente. Iyan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban correspondent Jay Barion. Lubog pa rin sa tubig baha ang maraming bahay sa bayan ng Hipapad matapos umapaw ang mga ilog doon. Pinangambahang mas tumaas pa ang tubig dahil magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga nararanasang pag-ulan. Ito na ang ikatatlong beses na binaha ang lugar ngayong buwan. Isa lang ang bayan ng Hipapad sa mga lugar ng probinsya ng Eastern Samar na madalas bahain dahil napapalibutan ito ng dalawang malaking ilog. Bukod sa Hipapad, wala pang ibang munisipalidad sa Rehiyon 8 na nagdeklara ng state of calamity. Higit 1,000 food packs ang pinamahagi naman ng DSWD sa mga apektadong residente ng Hipapad at Arteche. Jay Barion, umaarangkada sa pagbabalita. Humupa na ang baha sa ilang bahagi ng Bicol Region matapos itong makaranas ng malalakas na pag-ulan dulot ng shear line nitong weekend. Sa Facebook post ni Richie Cordero, umabot pa hanggang binte ang baha sa barangay Cagbalago sa Vinsons, Camarines Norte. Pinasok din ng tubig ang isang covered court. Sa Caramuan, Camarines Sur, umabot ng hanggang lampas tuhod ang baha base sa Facebook post ni Maria Teresa Sapian. May kuha rin siya ng ilang bata na lumusong at lumangoy pa sa baha. Ang shear line ay ang pagsasanib ng malamig na hangin, dala ng amihan, at ang mainit na hangin naman na dala ng easterlies. At makakausap natin ngayon via Zoom si Jipapad Eastern Visayas Mayor Benjamin Ver. Magandang hapon po, Mayor. This is Erwin Tulfo and Niña Corpus. Live po tayo sa Arangkada Balita. Kumusta na po ang inyong nasasakupan? Ito po ba lubog pa rin sa baha o humupa na po ang tubig, Mayor? Actually ngayon, wala nang tubig baha. So ang ginagawa na po namin yan, yung relief operation po ng lahat ng mga barangays na affected dito sa bayan po. Sapat na po ba, Mayor, ang tulong o ayuda na ibinibigay ninyo mula po sa LGU, pati po sa national government, o kailangan pa ninyo ng dagdag ayuda mula po sa national government, Mayor? So far po, dito sa amin sa LGU Hipapad, lahat naman po ng 2,817 families na bigyan na namin ng mga food packs. At the same time, mayroon rin galing sa DSW region na the same amount, no? Actually we have 3,000 food packs na available, no? Yung iba pinamigay na namin kasi actually galing barangay pa lang kami ngayon, dalawang barangay sa mga liblib ng barangay sa amin na naipamigay namin po, no? Noon at sa kanang araw po. Uwi ko lang po ngayon galing sa relief operation po. Halos every week, Mayor, umuulan ng malakas sa eastern seaboard ng bansa kahit walang bagyo. Ano pong mga paghahanda ang ginagawa ninyo sakaling maulit na naman ang mga malalakas na pag-ulan? Ganun po, palagi naman kami dito po, no? Very aware naman kami sa nangyayari dito sa amin sa bayan kasi sabi pa nga, no, maski walang bagyo,
basta umulan ng malakas dito, usually bumabaha na po yung bayan namin, particularly dito sa Ipapad Eastern Samar po. So ang ginagawa namin always, no, yung preemptive evacuation, at saka ito na, no, we have a MOA with the DSWD, no, na palagi kaming may nakatambay dito na nakaambak na food packs galing sa regional office ng DSWD na sapat lahat para sa aming pamilya ng Ipapad po. Alright, maraming salamat po, Gpapad Mayor Benjamin Ver, sa inyo pong oras sa aming programa. Thank you, sir. Magandang hapon po sa inyo. At balikan po natin ang ating live traffic feed mula sa PhilCoA sa Commonwealth Road dyan po sa Quezon City. Nasa kaliwang bahagi po ng inyong screen ang eastbound lane. Papunta po yan ng Fairview at yan, medyo kumakapal na ang daloy ng trapiko pero moving naman siya, no? At nasa kanang bahagi naman ang westbound lane patungong Quezon Memorial Circle at maluwag ang daloy ng trapiko na nakikita natin ngayon sa ating screen. Alright, sa aming pagbabalik, bahagi ng Mindanao Avenue isasara hanggang 2028 dahil sa subway project. Tuloy po ang pagharurot ng mga nagbabagang balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Patuloy ang pagtitiwala ng marami sa mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos habang patuloy naman ang pagsadsad ng trust and performance ratings ni Vice President Sara Duterte. Batay yan sa pinakahuling trust and performance ratings sa fourth quarter ng tugon ng Masa Survey ng Okta Research mula November 10 to 16, 2024. Nakakuha si Pangulong Marcos ng trust ratings na 65% at performance rating na 64%. Bumaba naman sa 49% ang trust rating ni VP Sara mula sa 59% noong third quarter ng 2024 survey. Habang ang performance rating naman niya ay naging 48% mula sa 52%. Patuloy naman ang mataas na trust and performance rating nina Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez mula sa mayorya ng adult Filipinos. Samantala, si Chief Justice Alexander Gesmundo naman ay nakatanggap ng trust rating na 10% at performance rating na 8%. Sa ibang balita, pinatatanggal ng Pilipinas sa China ang monster ship nito malapit sa Zambales. Sa press briefing kanina, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nakakaalarma ang pagposisyon ng China Coast Guard Vessel 5901 malapit mismo sa mainland Luzon. Malinaw niya na ang tanging layunin nito ay para iharas ang mga mangingisdang Pilipino, lalo na yung mga nagpupunta sa Bajo de Masinloc. Sa latest report ng mga otoridad, ang monster ship ng China ay nasa layong 77 nautical miles lang kanluran ng Capones Island ng Zambales. Samantala, sinabi ng Philippine Coast Guard na araw-araw silang nag-i-issue ng challenge laban sa dambuhalang barko ng China. Dineploy na rin doon ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Gabriela Silang para subukang itaboy ang giant ship. May diplomatic protest na ring inihain ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng panibagong iligal na aksyon na ito ng China. At kaugnay po ng balitang iyan ay kasama natin via Zoom si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang hapon po, Commodore Tariela. Hapon po, ma'am, sa inyo pong taga-subaybay po. Alright, nasaan po ngayon ang monster ship ng China? Well, ang China Coast Guard 5901 po na tinatawag din nating monster ship ay nasa location 77 nautical miles of Capones Island, no?
ang BRP Teresa Magbanwa kasama ang BRP Gabriela Silang ay patuloy na sinusubaybayan at pinipilit na maitaboy itong illegal presence ng China Coast Guard dito sa gawing ito ng ating exclusive economic zone. Sir, may tanong ko lamang ho, ano po, with this kind of situation, ayaw pong umalis, ito po ba'y considered yung kanyang pinagkinalalagyan ay exclusive economic zone pa rin or talagang Philippine waters na, Commodore Tariela? Yes, Sir Erwin, no? This still falls within our own exclusive economic zone dahil it is already beyond the 12 nautical miles. No? Gaya po ng unang napaulat, sir, the closest that it only reach is only 54 nautical miles. Ngayon, we are pushing them out, has a distance of 77 nautical miles, meaning this is our exclusive economic zone, but this is already beyond our territorial sea, sir. See, yun ho ang problema kasi I think they're using that dahil sa kanilang declaration, parang inalisan tayo ng exclusive economic zone because kung babalikan ho natin few years ago, they were saying that the entire West Philippine Sea is actually territory ho nila. So parang sinasabi nila na wala tayong karapatan kaya nandyan po yung kanilang Coast Guard. Pero alam naman ho nating mali yun because they're already encroaching in our territory. Tama po ba, Commodore Tariela? Yes, Sir Erwin. And the most important contribution of the Philippine Coast Guard Patrol is to counter that narrative of the Chinese government. No, the mere fact that we are challenging them through radio, hour after hour, day by day, challenging their narrative that this is their own territorial sea and that they have jurisdiction over this, is a clear indication that our government is showing the international community that we are going against this illegal incursion and illegal presence of the China Coast Guard 5901. At ang objective nga nila dito, Sir Erwin, no, is to normalize this. So it is important for the Coast Guard and our government to act on this, to file diplomatic protests just like what the DFA did, no, to counter this so that China will not be successful in altering the status quo. My last question po, Commodore J, is like, what's going to happen kung Philippine Navy natin, armed ship ng Pilipinas, ang padala mo dyan para tabuyin sila or our fighter jets, tabuyin lang naman sila, hindi naman natin babarilin, hindi naman natin bubombahin, kundi parang warning. Do you think it will pose serious conflict pag yung Navy na natin or Air Force ang makialam dyan, Commodore Tariela? Well, Sir Erwin, I would like to refer to the response of President Bongbong Marcos a few weeks back, no? Na sinabi niya na we are still going to utilize Coast Guard vessels in driving away this kind of incursion from the Chinese government. All right, malinaw po, malinaw. So, meron po tayong sinusunod na ikang mandato from the President himself. Well, ang tanong ko naman po, Commodore Tariela, itong monster ship na ito, tama po ba ang pinakamalaki nilang ship? Tama po? Gaano po ito kalaki kumpara dun sa mga pinadala po natin? So, dalawa po ang sumusubaybay sa kanya ngayon. Sabi niyo po, dalawa lang po na ating mga barko. At sakaling may gawin itong China Coast Guard na ito, let's say may gawing ano na naman, mga water cannon at kung ano pa. Ano po ang gagawin natin? Well, the reason, Minya, why we call this a monster ship, it's because of its humongous size, no? It has an overall length of 165 meters, and the tonnage is more than 12,000, no? If you're going to compare this with the 44-meter vessel that we have, like DRP Cabra, ibig sabihin 4 times the size of the 44-meter vessel is the size of this monster ship. And our even biggest 97-meter vessel is still almost at least a half ng size nito, no? And for the Gabriela Silang, the 83 meters, dalawahin mo siya bago siya matumbasan ang haba nitong monster ship. Regarding your question as to what are the contingencies that we have, no? Should there be any aggressive action
that the China Coast Guard monster ship will be conducting. Ang pinaghahandaan natin dito, Ma'am Nia, no, is to ensure that no Filipino fishermen will be harassed or endangered sa presensya nitong monster ship. I think that's the main consideration right now in the Philippine Coast Guard, ma'am. Okay, sa pagkakaalam po ba ninyo, ito na yung pinakamalapit na aksyon ng China sa coastline po natin? As far as the Coast Guard is concerned, this is the closest that the China Coast Guard has ever reached in encroaching or in deploying illegally their China Coast Guard vessel. The closest was 54 nautical miles last January 4 off Capones Island in Bales. Alright, maraming salamat po, Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Tumitindi po ang tensyon sa Asia, lalo na sa usapin ng teritoryo sa mga karagatan. Sa gitna ng mga hamong ito, mas pinalalakas pa ng Japan, Pilipinas at Amerika ang kanilang alyansa. Narito po marangkadang balita at nagbabalik si Jack Batallones. Mas lalong pinatatag ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang trilateral relationship sa kabila ng tumitinding tensyon sa mga karagatan sa Asya. Sa isang virtual meeting, Lunes ng umaga, nagkasundo sina Pangulong Bongbong Marcos, Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba at outgoing US President Joe Biden na palalimin pa ang kooperasyon ng tatlong bansa sa ekonomiya, maritime security at teknolohiya. And I said that this is going to change the dynamic in the South China Sea. It has achieved exactly that, Mr. President. And I am very happy to be able to report that since the signing, the formal signing of the trilateral agreement, much work has been done, both on the economic front and on the defense and security front, with many interactions between our government agencies, both from Japan and the United States. Ayon sa opisina ng Pangulo, layo ng tatlong bansa na tiyaking matatag ang rehiyon at naipapatupad ang international laws. Tiwala naman si Biden na ipagpapatuloy ni incoming US President Donald Trump ang nasimulan nilang alyansa. Pinuri din ni Biden ang diplomatikong tugon ni Marcos sa mga agresibong hakbang ng China. Samantala, nagkasundo rin ang Japan at Pilipinas na suportahan ang mga bilateral defense treaty nito sa US, lalo na't parehong may territorial dispute ang dalawang bansa laban sa China. Mula sa Coast Guard joint exercises noong 2023 hanggang sa kasunduan sa militar ng Pilipinas at Japan, tuloy ang paghahanda para sa mas mahigpit na seguridad. Mr. President, Mr. Prime Minister, I would like to assure both Japan and the United States that we have used the trilateral agreement that we signed last April as a core from which we have extended our relations not only to our between our three countries, but with other countries who have seen the trilateral agreement as a good example of what can be done. Nico Hernandez, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita naman, good news muna tayo bayan. Abay, yung mga magsusundo po sa NAIA Terminal 1, may magandang balita. Binuksan na ang bahagi ng arrival area sa Terminal 1 na dati ay para lang sa mga VIP. Ang pagbabagong ito ay kasabay ng bagong pick-up system na ipatutupad sa paliparan para sa mas mabilis na pagsundo ng mga pribadong sasakyan sa kanilang mga kaanak o mahal sa buhay. Kasalukuyang nasa soft launching pa rin para makabisado o masanay ang mga motorista. Ang bagong bukas na bahagi ay may 14 na bay area. Ang Bay 8 at A9 naman, o ang Bay A8 at A9 ay para sa persons with disabilities sa PWD, habang ang Bay A11 at A12 ay para sa VIP. Ang Bay A13 at A14 ay para sa mga hotel pick-up. Full swing na ang Metro Manila Subway Project o MMSP. Pero bago natin mapakinabangan yan, dadaan muna sa konting sakripisyo ang mga motorista dahil isasara po ang bahagi ng Mindanao Avenue.
Yan ang marangkadang balita ni Jack Batallones. Simula noong linggo, January 12, 2025, isinara ang 4 na linya ng Mindanao Avenue sa Quezon City para bigyang daan ang konstruksyon ng Tandangsora Avenue Station para sa Metro Manila Subway Project. Ito ang ikatlong istasyon na itinayo matapos ang Quirino Highway at North Avenue stations. Ayon sa kontraktor ng proyekto, nasa 100,000 na sasakyan ang dumadaan araw-araw sa southbound lane ng Mindanao Avenue at 70,000 naman ang gumagamit ng northbound lane. Ang closure ay aabot hanggang sa taong 2028 pa. Ang Tandangsora Station ay isa sa 17 istasyon sa 33-kilometer subway project na sinimulan noong 2023. Sa Valenzuela City, nagsimula ang paghuhukay sa ilalim ng lupa at noong nakaraang taon, umabot na sa Quirino Highway Station ang nahukay para sa underground tunnel. Ayon sa Department of Transportation, nasa 20% ng buo ang proyekto at inaasang matatapos sa 2029. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. At kaugnay po ng balita niya, nasa linya ng aming telepono ang Head ng Traffic and Transport Management ng Quezon City na si Dexter Cardenas. Magandang gabi po, Sir Dexter. Si Erwin Tulfo po ito at Miss Nina Corpus. Magandang hapon po. Good evening din po sa inyo lahat, sir. Kumustahin lang po namin ang plano nyo sa posibleng traffic na idudulot na pagsasara ng bahagi ng Mindanao Avenue. Meron na po bang nakalatag? Meron po bang gagawin ng mga alternate routes tulad ho ng mga ganitong plano para ma-anticipate na natin ang magiging mabigat na daloy ng traffic? Tama po kayo, Sir Erwin. Prior to closure ng 4 lanes, nagpagawa po tayo ng 4 na lane din na bypass road, nakatabi rin ng close road. Ay meron po tayong available na 4 lanes na katabi ng sarado na doon dadaan yung ating mga motorista na patungong north. Yan po yung ginawa po natin in coordination with the other enforcement agencies po at mga proper signages, lighting, and other information sites na pinagawa po natin sa project ay kanilang na-install po. Kaya prior to opening ating bypass road ay nasubukan po natin na magiging effective at yung southbound lane na 4 lanes na close doon, meron din na bypass road na 4 yun at hindi naman po tayo nagka-problema sa daloy ng trapiko. So pinaganda po natin yung northbound lane para mas magaan yung pagdaloy ng mga motorista sa pagdaan, and we provided other alternate routes para yung other vehicles ay hindi nadadaan dyan, ay gumawa rin tayo ng mga alternate routes na mag-guide sa ating mga motorista. Gaano katagal, sir, ang pagsasara nitong Mindanao Avenue? Hanggang 2028 po yan, ay yung projected is ng subway po natin. So partially magkakaroon ng operation niya by January 2029 ay madadaanan na po yung from Valenzuela up to North Avenue Station yung ating subway po. Pero may mga alternate routes na po doon sa mga bago pumasok ng Mindanao Avenue. Meron na po ba tayong ilalagay ng mga signages para you can use this, you can use that, dito po kayo dumaan para makaiwas sa traffic? Meron na po ba tayong ilalatag o nailatag na para sa pagsasara ng Mindanao Avenue? Tama po kayo, Sir Erwin. Prior to the closure, ay nagpagawa po tayo ng appropriate number of traffic signages to guide ang ating motorista para kanilang alternate routes. So yun po yung ginawa po natin na in place prior to the closure of the 4 lanes ng ating Mindanao Avenue. And beside the 4 lanes po kasi katabi mismo nung sinara, merong available na 4 lanes din na bypass road niya nakatabi ng sarado para yun naman po yung to compensate the road closed lane. Yun po yung pinagawa po natin sa subway po. Okay. May tanong po ako, Sir, sa mga dumadaan dyan araw-araw, lalo na kapag rush hour, pumapasok sa opisina o pumapasok sa eskwelahan, gaano po katagal or yung oras na ibibigay nila, siguro dapat mas maaga silang umalis ng kanilang mga bahay. Ano po ang rekomendasyon po nila? 30 minutes before, 1 hour before, bago sila umalis ng bahay kung dadaan dito?
Sa nangyari po yung ginawa po nating subway bypass road noong sa southbound lane, at least mga 10 to 15 minutes lang po yung delay, and yung other po kasi gumamit na po ng mga alternate routes, so gumaan din naman yung dali ng trapiko at a given time sa rush hour. So hindi po masyadong nagkaroon ng epekto doon sa dali ng trapiko doon sa area. Gawa nga po nung available naman po yung alternate na 4 lanes doon sa road close na 4 lanes din po. Alright. Maraming salamat po, Sir Dexter Cardenas. At sa aming pagbabalik, bangkay ng mangingisda na 10 araw nang nawawala sa Catanduanes, natagpuan na. 8 iba pa, pinaghahanap pa rin. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Tampered signature sa isang petisyon kinwestiyon dahil sa ilan sa nakalap na pirma mula umano sa mga taong matagal nang patay. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva. 5 pirma sa petisyon ng isang mayoralty aspirant sa Bacolod, Calawi, Lanao del Sur, pineke umano dahil pawang matagal nang patay ang mga nakapirma doon. Nakatanggap ng petisyon ni mayoralty aspirant Sandino Pulao ang barangay chairman ng Tambo, Bacolod, Calawi na si Sarain G. Ali. Nakasaad sa petisyon ang hiling nito na ilipat ng cluster precinct ang 2 barangay ng lungsod, Barangay Raya at Barangay Tambo sa Awani Elementary School ng Barangay Awani. Ang Barangay Tambo ay may 452 voters at ika-24 na barangay ito sa lungsod ng Bacolod, Alawi. Ayon sa kapitan ng Barangay Tambo na si Sarain, ito ang unang pagkakataon na ilipat ang kanilang barangay sa ibang precinct dahil umano sa seguridad. Kung seguridad ang pag-uusapan, malapit ang kanilang barangay sa istasyon ng pulis at nakasisiguro siya na ni minsan walang naitatalang record ng gulo sa naturang barangay. Ang aming porsyento ay walang gulo, maging mapayapa po. Hindi katanggap-tanggap para kay Sarain ang nadiskubre nito sa mga pangalang nakapirma sa petisyon. Ayon pa kay Sarain, alam ng kampo ni Sandino kung kailan namatay ang kanyang ina, kaya questionable na masama ito sa listahan ng mga pumirma sa petisyon. Oktubre taong 2021 pa anya, pumanaw ang kanyang ina, kaya imposible na makapirma ito sa petisyon. Ipinakita pa ni Sarain ang dokumentong magpapatunay na pumanaw na ang kanyang ina na si Sarana Rumangar Pukol. Depensa naman ni Sandino Pulao, mayoralty aspirant sa Bacolod, Calawi, na wala siyang kinalaman sa mga pangalan na nakapirma sa petisyon dahil anya pagkatapos niyang maghain ito, COMELEC na ang nagpoproseso. Paghawak ng pumili, ina-approval niya para magpetisyon, dinala na lang sa Manila. Pero iginait ni Sarain na hindi lang sa nanay niya ang problema kundi meron pang 4 na patay na makikita din sa petisyon. Nakatakdang umapila ang kampo ni Sarain sa pagpapabasura ng nasabing dokumento. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Muling nagbuga ng abong bulkang Canlaon kagabi na tumagal na higit 1 oras. Base sa monitoring ng PHIVOLCS, pasado alas 9 kagabi nang makita ang pagbuga ng abo na umabot sa 200 metro ang taas. May naitala ding 15 pagyanig na naramdaman kagabi. Nagsagawa ng ocular inspection sa mga bayan ng Gihulngan, La Libertad at Ayungo na gagawing evacuation centers para sa mga apektadong residente. Ang mga naninirahan naman sa Camp 6 at 7 na malapit sa 6-kilometer danger zone ay inilikas na sa mga mas ligtas na lugar. Sa ngayon na natili sa Alert Level 3 ang bulkang Canlaon. At makakasama natin ngayon sa live via Zoom si Office of Civil Defense ng Canlaon City Director Raul Fernandez. Magandang hapon po, magandang gabi po, Director Fernandez. Erwin Tulfo po ito at Nina Corpus live tayo sa Arangkada Balita. Kumusta na ho ang sitwasyon dyan? Humupa na po ba itong pag-aalburuto ng Canlaon?
Naka-mute ata si Sir. Sir, paki-unmute. Ay, magandang gabi po, Sir Erwin at Ma'am Ninya. Opo. So ngayon po, patuloy pa rin po yung pagsasagawa natin ng observation po ng PHIVOLCS at patuloy pa rin po yung ating koordinasyon sa kanila. Mataas pa rin po, no? Tulad po ng sabi natin kanina, nasa alert level 3 pa rin po tayo at hindi pa rin po bumababa yung mga activities po ni Volcan Calaon. May posibilidad po ba na ito ay tuluyan ng sumabog or sa paano ho? Ano ho ang tansya ninyo? Sa ngayon po, ayon po sa PHIVOLCS, katatapos lang po namin kanina, nag-meeting po. Ang titingnan po nila yung scenario number 1, yung po yung tatawag nilang effusive eruption po, o kaya yung po yung pagpa-fountain po ng magma. So ito po yung tinitingnan nila na maaari pong mangyari. So may tatlo pong scenario silang ibinigay. Ang pangalawa po, yung po yung explosive eruption, katulad po nangyari noong Disyembre 9. Pero sa ngayon po, sa behavior po ng Volcan Calaon, ito po yung malamang ay mangyari po na may lalabas lang pong lava po mula po sa kanyang bunganga, mula po sa kanyang crater. Okay, ano po ang paghahanda na ginagawa ng inyong opisina para po sa mga posibleng senaryo po na ito at ano po ang abiso ninyo sa mga kababayan po natin na nakatira sa paligid po ng Canlaon? Sa ngayon po, ma'am, ongoing po yung coordination natin para po sa pagtatayo ng 10 cities sa Maylan City, Negros Occidental. Isa lang po ito sa mga 10 cities natin pong pinaplano pong itayo. Ang isa po ay doon po mangyayari po sa Valle Hermoso po. Doon po itatayo sa Valle Hermoso, doon naman po sa side po ng Negros Oriental. Ito po yung paglilipatan ng mga IDPs natin. Sakali pong tumaas po yung antas ng babala ng Volcan Canlaon o sumabog ito. Sa katunayan po, mayroon na pong 1,350 family tents na galing sa OCD Central Office na siya pong gagamitin natin sa pagtatayo po ng tent city. Patuloy din po ang stockpiling natin at distribution ng mga food at non-food items. Meron din po tayong Regional Incident Management Team na patuloy pong binibisita at ina-assess po ang kalagayan ng atin pong mga IDPs sa mga evacuation center. At binubuo na rin po natin ang Early Recovery Cluster ng Regional DRRMC para po tugunan ang mga pangailangan ng mga IDPs para po sila ay makabangon at mapagsimulan ng bagong buhay pagkatapos po ng kalamidad na ito. Alright. Maraming salamat po, Direktor Raul Fernandez, sa update po na yan. Magandang gabi po sa inyo. Sa ibang balita naman, nagpasintabi po sa mga kumakain, bangkay na ng matagpuan ang isa sa siyam na mangingisdang 10 araw nang nawawala sa Catanduanes. Samantala, bubuksan na ulit ang mga kalsada sa lalawigan na naapektuhan ng landslide dahil sa walang tigil na pag-ulan. Yan ang marangkadang balita ni FMR Legazpi correspondent Jonathan Magistrado. Gumanda na ang panahon sa Catanduanes kaya mas bumilis ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng nagdaang mga bagyo. Sabi ng PDRRMO, bahagyang lumihis na sa lalawigan ang shear line kaya mabilis na rin nalinis ang landslide sa mga bayan ng Baras, Karamuran at Bato. Sumikat na yung araw. Medyo mainit na ngayon. Nabuksan na yung mga landslide natin. Baras area, saka itong Karamuran. Bukas na rin po ang pananaugan. Na ayos na rin po. Samantala, puspusan pa rin anyang paghahanap sa 8 pa sa 9 na mangingisdang nawala sa bayan ng Pandan na pumalaot noong January 4 kahit malakas ang alon sa dagat. Natagpuan ang bangkay ng isa sa kanila nitong Lunes matapos mapadpad sa baybayin ng Palumbanes Island sa barangay Toytoy, Karamuran. Sa pamamagitan ng tattoo sa braso, kinumpirma ng kaanak na ang nagkalasog-lasog ng katawan ay pag-aari ng 28 anyos na si Santino Bordeos Buban ng barangay Pawa, Tabaco City, Albay at agad nang ipinalibing. Posibleng matuntun na rin anya ang mga kasama nito sa susunod na mga araw. May naman rin kasi may clue kung saan pwedeng mapadpad. Kasi yung si Bordeos nakuha yun sa Palumbanes Island. Pwedeng doon na karamihan ng mga katawan nito. Kung may buhay kasi yung group ng island na yun na napadparan, may mga nakatira din po doon. Sa kabuuan, 14 na mangingisdaan niya ang hinahanap sa buong Bicol na nawala sa kasagsagan ng shear line. Agad anya silang nakikipag-ugnayan sa local disaster officials na nag-aabiso na may natagpo ang katawan sa dagat na kanilang nasasakupan.
Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang mga balita, sinampahan na ng kaso ng Department of Justice ang ilang PNP officials and personnel, kabilang na po ang 2 general na sangkot sa mishandling na umano'y drug bust noong October 2022. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng 30 pulis. Ayon sa DOJ, sangkot ang mga kinasuhan sa umano'y grand conspiracy para i-cover up ang isang krimen. Sabi naman ng PNP, 22 na lang sa 30 kinasuhan ang nasa active duty pa rin. Lahat sila ay nasa restrictive custody na. Kaugnay ito ng pagkakatuklas ng 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 9, 2022 na may halagang 6.7 billion pesos. Kasama sa mga nahuli sa nasabing drug bust, ang pulis na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Pero base sa investigasyon ng PNP, CIDG at ng National Police Commission, October 8 pa lang ay nahuli na itong si Mayo matapos ang hiwalay na drug bust. Pero hindi na i-report at na-document ang pagkaka-aresto sa kanya. Pero para mapagtakpan ng umano'y kapalpakang ito, nagkasa ng drug bust naman ang pulis kinabukasan sa WPD Lending Office sa Tondo na pag-aari ni Mayo kung saan siya nahuli. Bukod dyan, kitang-kita sa CCTV footage ang pagpuslit ng ilang mga pulis sa ilang maletang naglalaman ng ilang kilo ng shabu. Kung hindi mo na ipuslit ang ilang mga droga, aabot sa 1.5 tonelada ng shabu ang nasabat sa nasabing grade na nagkakahalaga naman sa 10.15 billion pesos. That there appears to be a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP. It must be inherent in the institution that with the responsibility of being an officer of the law comes with the power alone, does not make you impervious to prosecution. Sa aming pagbabalik, dating World Heavyweight Champion na si Tyson Fury magre-retiro na raw ulit sa boxing. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Sa ibayong dagat naman, niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang isla ng Kyushu sa timog kanlurang bahagi ng Japan. Sa ulat ng Japan Meteorological Agency, naitala ang sentro ng pagyanig sa Miyazaki Prefecture pasado alas 8 kagabi local time. Kasunod dito, naglabas ng tsunami warning ang ahensya sa Miyazaki at Kochi Prefectures. Pangkaraniwang nararanasan ang lindol sa Japan dahil nasa western edge ito ng Pacific Ring of Fire. Sa advisory naman ng PHIVOX, walang tsunami threat sa bansa kasunod ng lindol dyan sa Japan. Binatikos ni President-elect Donald Trump ang mga opisyal ng California dahil sa umano'y kakulangan ng aksyon sa pagtugon sa wildfires na patuloy na nananalasa doon. Nagbabala naman ang National Weather Service na inaasahan ang mas matinding lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ayon sa kanila, mararamdaman ang epekto ng Santa Ana winds na magdadala ng hangin na aabot sa 30 miles per hour at hangin na posibleng umabot sa 70 miles per hour hanggang Martes ng umaga. Sa ngayon, mahigit 1.53 milyong residente at 57,000 na istruktura ang sakop ng evacuation centers or orders, habang nasa 1.66 milyong tao pa ang pinag-iingat para sa posibleng paglilikas. Patuloy ding tumataas ang bilang ng mga nasawi habang inihahanda na ng mga fire rescue teams ang pagpasok sa mga nasirang istruktura para sa rescue operations. Sa ibang balita naman, nanawagan ang kampo ni Olympic boxer Yumir Marcial na gawing pribado ang anumang alitan sa pagitan niya at ng kanyang asawa na si Princess Marcial. Ayon kay Attorney Marlon Murada, abogado ng boksingero, pinayuhan na niya si Marcial na talakayin ang isyu sa tamang forum. Gate pa ni Attorney Murada, wala pa silang natatanggap na formal complaint mula sa kampo ni Princess. Ngunit tiniyak niyang agad silang magbibigay ng sagot oras na makatanggap o matanggap ang reklamo.
Matatandaan naghain na ng reklamo ang kampo ni Princess Marcial sa Pasay City Prosecutor's Office nitong Biyernes ukol sa paglabag sa anti-violence against women and their children. Sa isang pahayag, isiniwalat ni Princess ang pagmamaltrato sa kanya ng boksingero. Kabilang ang insidente kung saan nahuli niya itong may kasamang babae sa isang kwarto. Mariin namang pinabulaanan ni Marcial ang nasabing imbento lamang daw ng mga paratang laban sa kanya. Mukhang may bagong pasabog na naman sa mundo ng boxing. Sa gitna ng usapin kung sino ang susunod niya mga kalaban, Tyson Fury muling nagretiro. Yes po, retired na ulit si Tyson Fury. Yan po ang ulat ni Jack Batallones. Wala nang laban? Yan ang tanong ng mga boxing fans matapos muling i-anunsyo ng heavyweight champion na si Tyson Fury ang kanyang pagre-retiro. Sa isang social media post, sinabi ni Fury na handa na siyang magpaalam sa boxing para bigyang prioridad ang kanyang pamilya at personal na buhay. Hi everybody, I'm going to make this short and sweet. I'd like to announce my retirement from boxing. It's been a blast. I've loved every single minute of it, and I'm going to end with this. Dick Turpin wore a mask. God bless everybody. See you on the other side. Get up! Hindi ito ang unang beses na nagretiro kuno si Fury. Matatanda ang noong 2022 matapos matalo kay Dillian White, pero bumalik sa ring ilang buwan lang ang nakalipas. Kaya naman maraming fans ang nagtatanong, seryoso pa talaga siya this time? Ayon sa ilang insiders, posibleng may kinalaman ito sa nabulilyasong negosasyon para sa laban kay Alexander Usyk. Hindi pa malinaw kung babalik pa siya, pero gaya ng lagi niyang sinasabi, never say never. Abangan na lang natin kung ang pagre-retiro ni Fury for real na talaga. Jack Batallones, umaarangkada sa sports. Iniutos ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ang pagpapatupad ng gag order sa lahat ng partidong sangkot sa kasong cyber libel na isinampa ni Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Narito umaarangkadang balita ni Mia Sarigumba. Base sa omnibus order ng korte, bawal pag-usapan sa publiko ang detalye ng kaso alinsunod sa sub judice rule hanggat hindi ito nare-resolba. Sabi ng abogado ni Yap na si Attorney Raymond Fortun, inihain nila ang mosyon para sa gag order para hindi maapektuhan ang pagtingin ng publiko tungkol sa pelikula. Noong nakaraang linggo, nagsampa si Soto ng kaso laban kay Yap matapos mabanggit ang pangalan ng TV host actor sa teaser ng pelikula ni Yap na The Rapists of Pepsi Paloma. Bago ang cyber libel, naghain din si Soto ng writ of habeas data para pigilan si Yap na mag-post sa kanyang social media o ipabura ang mga materyales na may kaugnayan sa kanyang pelikula. Pero wala pa raw desisyon ang korte tungkol dito ayon pa rin kay Fortun. Iniutos din ng korte na magkomento si Soto sa motion for consolidation na inihain ng kampo ni Yap Lunes ng umaga. Ayon kasi sa Supreme Court Administrative Circular, dapat pinag-iisa ang criminal complaint at writ of habeas data. Dahil kailangang resolbahin ang nakabinbing motion, kanselado ang itinakdang hearing bukas at inilipat ito sa Biyernes ng umaga. Mia Sarigumba, umaarangkada sa pagbabalita. Bueno, yan po ang mga umarangkadang balita ngayong araw. At para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.
Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpuz, kasama si Migs Bustos.